Good day guys! Welcome to ECTV. Today, i-discuss ko ang ginawa kong DIY solar system setup. Gumamit ako ng 4.2 kilowatt 24-volt hybrid inverter, 2.7 kilowatt na solar panels, at 24-volt 250 ampere hour na LiFePO4 battery. Ako nga pala si ECTV at ito ang YouTube channel ko. Ito ang mga naging akbang sa paggawa ko ng aking solar system setup. Binubuo ito ng 8 hakbang na siyang ginamit ko para mabuo ang aking setup. Pwede nyo po itong i-post para mabasa nyo po ang pagkakasunod-sunod at mga hakbang na ginamit ko para matapos ang aking system setup. Step 1. Solar panels. Gumamit ako ng 6 na pirasong 460 watt solar panels. Guys, ito nga pala yung 6 na pirasong solar panels na ginamit ko. Ang bawat isa ay 460 watts. Gawin na natin ang series connection ng bawat panels. I-connect ang positive at negative ng bawat solar panels. Gumamit nga rin pala ako guys ng DC isolator switch. Ganyan ang kanyang itsura. Paggagamit natin ito if ever na may gusto tayong gawing maintenance sa ating mga solar panels. Ilinya na natin siya papunta sa DC isolator switch. Step 2 naman tayo. Dito ay connect natin ang solar panels papunta naman sa hybrid inverter. Natapos natin sa DC isolator switch. Naglagay ako ng mga safety devices bago ko i-connect ang mga solar panels papunta sa aking hybrid inverter. Ito ang DC breaker or DC MCB. Naglagay rin ako ng DC SPD. Linyahan na natin galing sa ating DC isolator switch papunta sa DC breaker. I-parallel connection naman natin ang DC SPD. Tap na rin natin to sa ground. Ito na ang ating solar hybrid inverter. Bali ito ay 4.2 kilowatt na 24-volt hybrid inverter. Linyahan na natin galing sa DC breaker papunta sa ating hybrid inverter. Step 3 na tayo guys. Solar battery naman. Gumamit ako ng LiFePO4 24 volts 250 ampere hour na solar battery. Ganito ang itsura niya. Naglagay rin ako ng DC inline circuit breaker. Ayan. At syempre, DC battery switch. Step 4 na tayo. Connect na natin ang solar battery papunta sa ating hybrid inverter. Connect LiFePO4 solar battery to hybrid inverter. Connect natin ang positive at negative lines ng battery papunta sa DC breaker at DC switch. I-connect na natin sa ating hybrid inverter. Step 5. Distribution utility or AC supply input.
DU or AC supply input. Sa lugar namin, ang distribution utility ay ang Meralco. Ang service entrance ko ay nakalagay ngayon sa isang NEMA 3R enclosure kagaya niyan. Naglagay rin ako guys ng mga safety devices para sa aking AC supply input bago ko i-connect sa aking solar hybrid inverter. At ito ang mga sumusunod. Ang watt meter. Naglagay ako nito para ma-monitor ko kung ilang watts ang papasok galing sa distribution utility papunta sa aking hybrid inverter. Over and under voltage protection device. Naglagay ako nito para naman sa over or under current. Naglagay rin ako ng AC SPD. Siyempre, gumamit ako ng dalawang MCB na AC circuit breaker. Ang isa dito ay para sa solar inverter at ang isa ay para naman sa ating automatic transfer switch. Step 6. Dito ko na kinoconnect ang AC supply input or DU papunta sa ating hybrid inverter at sa automatic transfer switch. So, DU to watt meter muna ang una nating connection. So, linyahan na natin. Isunod na natin ang watt meter papunta sa over and under voltage protection device. Nilinyahan na rin natin ang parallel connect ang ating dalawang MCB galing sa over and under voltage protection device. Siyempre, parallel na rin natin dito ang ating AC SPD. At itap natin sa ground. Ito ang aking automatic transfer switch. Ganyan ang kanyang itsura. Linya na natin ang isang MCB natin papunta sa ating hybrid inverter. Siyempre, tap na rin natin sa ground. Tapos, linya na rin natin gamit ng isa pang MCB papunta naman sa ating automatic transfer switch. Ito magsisilbing backup supply natin. Ang backup supply na ito ay magagamit natin if ever na magkaroon ng problema ang ating solar hybrid inverter. Step 7 na tayo. Konti na lang. Sa step 7, gagawin naman natin ang AC output supply na galing sa hybrid inverter at ikokonekta naman natin ito sa ating automatic transfer switch. Guys, naglagay rin ako ng mga safety devices para sa ating AC output supply na galing sa inverter. Ang AC isolator switch. Naglagay ako nito para if ever na may maintenance akong gagawin, may off ko dito. Ang watt meter. Ang over and under voltage protection device. Ang AC MCB. At syempre ang AC SPD. So maglinya na tayo galing sa hybrid inverter papunta sa AC isolator switch. Lagyan na rin natin ng linya galing sa AC isolator switch papunta naman sa watt meter. Linyahan naman natin galing sa watt meter papunta naman sa over and under voltage protection device. So galing sa over and under voltage protection device papunta naman sa MCB. Parallel naman natin ang ating AC SPD at itap natin sa ground.
Maglinya na rin tayo galing sa ating AC-MCB papunta sa ating automatic transfer switch. Step 8 na tayo. So, automatic transfer switch, papunta na to sa load or sa house consumption. Sa wakas, guys, narating natin ang last step. So, i-connect na lang natin ang ating solar setup dito sa load or sa house consumption. Para gawin natin to, kailangan natin i-parallel ang output ng ating automatic transfer switch, then ilinya na natin siya papunta sa ating main circuit breaker na nasa loob ng ating bahay. Ayan guys, nailinya na natin. Ayan guys, dito na nagtatapos ang ating munting video. So yan ang aking complete setup, ang hybrid solar system na ginawa ko para sa aking bahay. Ako naman ay marami ding natutunan sa paggawa ko ng setup na ito. Sana nakatulong ako sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video kong ito, paki-like naman po. Paki-click na rin po ang notification bell at pa-subscribe. Thank you guys!